Isipin mong nakasakay ka sa isang dambuhalang eroplano na nakalutang sa gitna ng asul na kalangitan, 10,000 talampakan ang layo mula sa lupa. Nang bigla, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kabin ng mga pasahero, mga hiyawan ng pagkasindak na sinasabayan ng iyak ng mga bata, at pagkatapos, ang buong eroplano ay nanginginig hindi dahil sa masamang panahon, kundi dahil sa isang hindi nakikitang banta na mabilis na kumakalat, nagbabanta sa buhay ng daan-daang inosenteng tao. Iyan ang sandali kung saan isang ordinaryong babae, isang simpleng doktor na Pilipino, ang nagbagong anyo sa isang tahimik na bayani na nagligtas hindi lang isa o dalawa, kundi 300 kaluluwa sa mapanganib na biyaheng iyon. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa tapang, kundi tungkol din sa kapangyarihan ng kaalamang medikal at isang maawaing puso sa himpapawid, kung saan ang buhay ay mas babasagin kaysa kailanman. Ngunit bago tayo sumugod sa kapana-panabik na paglalakbay na ito, sandali tayong huminto at magsagawa ng reality check. Alam mo ba na ayon sa estadistika ng World Health Organization, daan-daang kaso ng medikal na emerhensiya ang nangyayari bawat taon sa mga eroplano at kung minsan, isang doktor lang na nagkataong nakasakay ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng buong kabin ng mga pasahero? Tama yan. Ang mga sitwasyong tulad niyan ay hindi bihirang mangyari, ngunit bihirang may makakayanan itong perpekto hanggang sa puntong ang buong flight crew ay lumuhod sa pasasalamat. Ngayon, samahan ninyo ako upang simulan ang kwento. Para bang magkatabi tayong nakaupo sa isang komportableng sofa, humihigop ng mainit na tsaa at ikinukuwento ko sa inyo ang tungkol sa babaeng iyon. Si Dr. Maria Elena Reyes, isang bituin ng Pilipinas sa pandaigdigang himpapawid, Ninoy Aquino International Airport, Maynila. Isang umaga ng Hulyo 2025, ang kapaligiran ay masigla tulad ng dati, ngunit may iba sa araw na iyon. Si Dr. Maria Elena Maja Reyes, 38 taong gulang, na may mahaba at itim na buhok na nakatali ng maayos sa likod. Ang kanyang malinis na puting blouse ay napalitan ngayon ng simpleng damit pang biyahe, isang light blue na shirt at komportableng jeans, habang nagtutulak ng maleta sa mataong pasilyo. Hindi siya isang movie star o isang sikat na negosyante, kundi isang doktor lamang, espesyalista sa cardiology, sa Philippine Heart Center, isa sa mga nangungunang ospital sa Maynila. Sa mahigit 10 taong karanasan, nailigtas ni Maja ang libu-libong pasyente sa masalimuot na operasyon sa mahahabang duty sa gabi sa tabi ng mga kama ng pasyente, kung saan bawat mahinang tibok ng puso ay isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit ngayon, wala siya sa duty. Papunta siya sa Paris, France, upang dumalo sa isang pandaigdigang kumperensya tungkol sa sakit sa puso, kung saan ipipresenta niya ang kanyang pananaliksik tungkol sa isang bagong paraan ng paggamot para sa mga pasyenteng may chronic heart failure. Naglakad si Maja na may mahinang ngiti sa labi, hawak ang kanyang boarding pass para sa Philippine Airlines PR312, isang direktang biyahe mula Maynila patungong Paris na tumatagal ng higit sa 12 oras at may lulan na 320 pasahero, karamihan ay mga internasyonal na turista, negosyante, at ilang pamilyang Phil-Am na umuwi upang bumisita. Pinili niya ang upuan sa gitnang hanay ng economy class, sa tabi ng mag-asawang Pranses na mukhang palakaibigan at sa likod ay isang grupo ng mga batang sabik sa kanilang unang biyahe. Habang umaandar ang eroplano sa runway, umalingaw-ngaw ang ugong ng makina, ipinikit ni Maja ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, iniisip ang kanyang nalalapit na presentasyon tungkol sa kanyang mga kasamahan sa ospital na naghihintay sa kanyang pagbabalik na may mga kawili-wiling kuwento. Hindi niya alam na ang biyaheng ito ay magiging pinakamalaking epic chapter sa kanyang buhay. Isang kuwento na kalaunan ay ikukuwento sa mga internasyonal na TV channel at magbibigay pa ng inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Maayos na lumipad ang eroplano. Ang matulis na ilong nito ay sumibad pataas sa kalangitan, iniiwan sa likod ang malalambot na puting ulap na parang dambuhalang bulak. Ang cabin ng pasahero ay unti-unting kumalma at nagsimulang maghatid ng inumin ang mga flight attendant. Masiglang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa lahat ng dako. Umorder si Maja ng isang baso ng lemonade, humigop ng kaunti, at binuksan ang kanyang laptop
upang suriin muli ang slides ng presentasyon. Sa tabi niya, nagsimulang makipag-usap si Pierre, ang asawang Pranses, sa Ingles na may kaunting bigkas, nagtatanong tungkol sa panahon sa Maynila, at magalang na sumagot si Madja sa kanyang mainit na boses na may banayad na matamis na himig ng Tagalog. Ang lahat ay tila perpekto hanggang mga 40 minuto matapos lumipad nang maabot ng eroplano ang cruising altitude na 35,000 talampakan, isang mahina at tuyong ubo ang umalingaw-ngaw mula sa mga upuan sa harapan. Sa simula, walang gaanong pumansin, ang ubo ay maaaring dahil sa tuyong hangin sa eroplano o isang banayad na allergy. Ngunit pagkatapos ay naging mas matindi ang ubo, sinamahan ng humihingal na tunog, na para bang may sumusubok na huminga, ngunit ang kanilang baga ay sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Itinaas ni Madja ang kanyang ulo, ang kanyang tainga, na si Nanay, sa libo-libong emergency case, ay nagsimulang makilala ang di pangkaraniwang senyales. Lumingon siya at nakita ang isang nasa katanghaliang lalaki, mga 15 taong gulang, Amerikano, na nakaupo sa upuan 15A. Ang kanyang mukha ay namutla, pinagpapawisan, hawak ang dibdib, ang bibig ay nakabuka na sumusubok na may sabihin, ngunit tanging mahihina at garalgal na tunog lang ang lumabas. Ang kanyang asawa, isang babaeng may puting buhok, ay natatarantang yugyog ang balikat ng kanyang asawa, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. David, David, anong nangyayari sa iyo? Kumalat ang sigaw na iyon ng mabilis. Ang buong kabin ng pasahero ay tumahimik, tanging ang regular na ingay lamang ng makina at ang mabilis na tibok ng puso ng lahat ang naririnig. Ang chief flight attendant, isang babaeng Pilipino na nagngangalang Maricel, mga 40 taong gulang na may malinis na asul na uniforme, ay agad na tumakbo patungo sa microphone. Ang kanyang boses ay umalingamgaw sa speaker system ng kalmado ngunit may pagmamadali. Mga minamahal na pasahero, kailangan namin ang agarang tulong mula sa sinumang may kaalamang medikal sa biyaheng ito. Mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na flight attendant. Ang tawag na iyon ay parang isang alarm signal at hindi nag-alinlangan si Madja ng isang segundo tumayo siya. Ang maliit na maleta sa kanyang paanan ay itinulak sa gilid. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay malinaw. Ako ay isang doktor, makakatulong ako. Tiningnan siya ng mga pasahero sa paligid ng may pag-asa na sinamahan ng pag-aalala. Bumulong si Pierre sa kanyang asawa. Salamat sa Diyos. May doktor sa eroplano. Mabilis na gumalaw si Madja sa makitid na pasilyo, sumisingit sa mga hindi pa naliligpit na tray ng pagkain patungo sa pasyente. Lumuhod siya sa tabi ng upuan, mahinang hinawakan ang pulso ni David upang suriin ang pulso. Ito ay mahina at hindi regular, mga 60 tibok lamang bawat minuto, sinamahan ng mababaw at mabilis na paghinga. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla, ang kanyang mga labi ay asul, isang malinaw na senyales ng kakulangan sa oxygen. Sir, naririnig mo ba ako? Ako si Dr. Madja Reyes. Tutulungan kita. Sabi niya sa Ingles. Ang kanyang boses ay nakakapagpakalma habang ang isa niyang kamay ay nagsimula na sa mabilis na pagsusuri sa bahagi ng dibdib. Mahinang tumango si David. Masakit. Ang dibdib. Ang kanyang asawa, si Susan, ay umiiyak habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Madja. Parang awa mo na. Iligtas mo siya. May history siya ng sakit sa puso. Umiinom siya ng gamot araw-araw. Walang oras upang magtanong pa. Lumingon si Madja kay Maricel, ang flight attendant na nagbubukas ng emergency medical kit ng airline. Ate, kumuha ng oxygen tank agad at aspirin kung mayroon, 325 mg dose. Tingnan mo kung may AED ang eroplano. Mabilis na tumango si Maricel, tumakbo patungo sa galley habang patuloy na sinusuri ni Madja. Nagduda siya na ito ay isang acute heart attack, marahil isang myocardial infarction na karaniwan sa mga pasyenteng nasa katanghaliang gulang na may history ng sakit sa puso. Walang ultrasound machine, ECG o thrombolytic na gamot sa eroplano. Ang lahat ay dapat umasa sa klinikal na paghuhusga at sa limitadong mga kasangkapan. Inalis niya ang butones ng damit ni David. Nakinig sa kanyang puso gamit ang stethoscope na dala niya sa kanyang handbag. Ang tibok ng puso ay hindi regular, may tunog ng gallop, senyales ng arrhythmia. Sa sandaling iyon, tila huminto ang paghinga ng cabin ng pasahero.
Tumigil ang pag-iyak ng mga bata. Ang mga internasyonal na turista ay bumubulong ng mga panalangin sa iba't ibang wika. Ang ilang tao ay nagkukuha ng video gamit ang kanilang telepono, ngunit hindi ito pinansin ni Maja. Lubos siyang nakatutok, na para bang nasa pamilyar na emergency room siya, kung saan ang malamig na puting ilaw at ang beep-beep ng mga makina ay kanyang kasama. Dinala ang oxygen tank. Si Maja mismo ang naglagay ng mask sa bibig ni David, inaayos ang flow rate sa 3 litro bawat minuto, huminga ng malalim. "Sir, dahan-dahan, ayon sa ritmo ko." Sinubukan ni David. Ang kanyang dibdib ay umangat at bumaba. Ang kulay ng kanyang balat ay dahan-dahang naging mas mapula-pula. Susunod, dinurog ang aspirin at hinaluan ng tubig. Ibinigay ni Maja upang inumin. Mabilis na ipinaliwanag kay Susan, ang gamot na ito ay makakatulong na manipisin ang dugo, pinipigilan ang pagkalat ng blood clot. Ngunit ang kuwento ay hindi nagtatapos doon. Habang sinusubaybayan ni Maja ang unang pasyente, isa pang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng eroplano. Sa pagkakataong ito, isang batang babae, mga 30 taong gulang, British, na naglalakbay ng mag-isa, ay biglang nag-seizure, may bula sa bibig at nanlalaki ang mga mata. Iyon ay isang acute epileptic seizure, marahil ay na-trigger ng pagbabago sa air pressure na nagpasimula ng isang potensyal na convulsion. Mabilis na itinaas ni Maja ang kanyang ulo, mas mabilis na tumibok ang kanyang puso. "Ate Maricel," tumawag pa ng attendant na tumulong sa akin at kumuha ng malinis na tuwalya at malamig na tubig. Tumakbo siya patungo sa likuran habang ang isa pang flight attendant ay patuloy na sinusubaybayan si David. Pagdating doon, lumuhod si Maja sa tabi ng babae na nagngangalang Emily na nakahiga sa sahig ng pasilyo. Ang mga pasahero sa paligid ay umatras, natatakot. "Huwag ninyong hawakan ng marahas. Maglagay ng tuwalya sa ilalim ng kanyang ulo at panatilihin ang pasilyo na walang nakaharang." Utos ni Maja, ang kanyang boses ay matatag na parang isang commander sa larangan ng digmaan. Sinuri niya ang pulso. Ito ay mabilis at mahina, ang paghinga ay hindi regular. Sa kanyang karanasan mula sa neurology na pinag-aralan niya, ikiniling ni Maja ang ulo ni Emily sa isang tabi upang maiwasan ang choking at naghintay na matapos ang seizure. Pagkatapos ng halos 2 minuto, tumigil sa panginginig si Emily, kumurap ang kanyang mga mata at nagkamalay ng may pagkalito. "Ako, anong nangyari sa akin?" Mahinang tanong ni Emily. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Maja ng may katiyakan. "Nagkaroon ka lang ng isang maliit na seizure, ngunit okay ka na. May history ka ba ng sakit?" Tumango si Emily. "May epilepsy ako. Nakalimutan kong inumin ang gamot ko kaninang umaga." Tumango si Maja, hiniling sa flight attendant na kumuha ng anticonvulsant na gamot mula sa medical kit at inutusan si Emily na inumin ito habang pinapayuhan siyang humiga ng nakatagilid para sa pagsubaybay. Sa sandaling ito, nag-anunsyo ang piloto sa speaker. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nag-aalala. "Mga minamahal na pasahero, mayroon tayong ilang medical na emerhensiya ngunit tinutugunan ito ng ating team. Mangyaring manatiling kalmado at makipagtulungan." Ngunit ang pagiging kalmado na iyon ay nasa ibabaw lang. Sa cockpit, si Captain Carlo, isang Pilipino na may higit sa 20 taong karanasan, ay nag-iisip na mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan, marahil ay sa India o gitnang silangan. Lumingon siya sa co-pilot, "Hindi tayo maaaring makipagsapalaran kung may isa pang kaso, ang buong biyahe ay nasa panganib." Ngunit si Maja, sa pamamagitan ng internal communication system na iniulat ng flight attendant, ay nagpadala ng maikling mensahe. "Ituloy ang paglipad. Kontrolado ko ang sitwasyon." At pagkatapos, tulad ng isang bangungot na sumunod, pagkatapos lamang ng 10 minuto, isang 3 taong gulang na bata, anak ng isang Phil-Am na pamilya mula sa Amerika, ang nagsimulang humiyaw. Ang mukha ng bata ay asul at humihingal. Iyon ay isang acute asthma attack na na-trigger ng tuyong hangin at alikabok sa cabin. Ang ina ng bata, si Ate Leah, ay natatarantang yumakap sa kanyang anak. "Anak, pakiusap. Huwag ka nang umiyak." Si Maja, na ngayon ay sentro ng atensyon ng lahat, ay tumakbo muli. Ang pawis ay kumalat sa kanyang noo, ngunit ang kanyang kamay ay matatag pa rin.
Mabilis siyang nagsuri. May hika ba ang bata? May inhaler ba? Tumango si Ate Leah, inabot ang salbutamol inhaler at inutusan ni Madja kung paano gamitin ito kasabay ng oxygen mula sa reserve tank. Unti-unting kumalma ang bata, ang iyak ay humina at naging regular na paghinga. 3 kaso sa loob ng kalahating oras, bawat isa ay may sariling hamon, ngunit hindi natinag si Madja. Gumalaw siya sa pagitan ng mga pasyente, inuutusan ang mga flight attendant na parang isang hukbo, sinusuri ang blood pressure gamit ang handheld machine, sinusubaybayan ang tibok ng puso, at tinitiyak ang lahat sa paligid. Nagsimulang magbulungan ang mga pasahero tungkol sa kanya. Siya ay isang anghel, sabi ng isang matandang babaeng Pranses sa Ingles. Si Pierre, mula sa upuan ni Madja, ay tumayo na ngayon upang tumulong, nagdadala ng tubig sa mga pasyente. Ang cabin ng pasahero, na sa simula ay natataranta, ay unti-unting naging isang nagkakaisang komunidad. Nagbahagi ang mga tao ng tubig, tissue, at kumanta pa nga ng lullaby upang patahanin si Baby Leah. Ngunit sa likod ng pagiging kalmado na iyon, nakikipaglaban si Madja sa sarili niya. Naalala niya ang kanyang mga duty sa ospital, kung saan minsan ay nawalan siya ng pasyente dahil sa kakulangan ng kagamitan at sinabi sa sarili, hindi ngayon, hindi sa biyaheng ito. Tinawag niya si Ate Maricel, ipaalam kay Captain na okay na ang sitwasyon, ngunit maghanda para sa paglanding. Kailangan kong suriin ang lahat. At nang magsimulang bumaba ang eroplano, nagpalakpakan ang mga pasahero mula sa cabin. Hindi dahil sa paglanding, kundi dahil alam nilang nabuhay sila dahil sa isang maliit ngunit napakalakas na babaeng Pilipino. Habang patuloy na dumadaan ang eroplano sa makakapal na maitim na ulap, ang liwanag mula sa bintana ng cabin ay lumabo. Na para bang, ang langit ay nagpipigil din ng hininga ayon sa bawat tibok ng puso ng 320 tao sa Flight PR-312. Si Dr. Madja Reyes, na ang mga kamay ay nanginginig pa rin dahil sa adrenaline, ay walang oras upang magpahinga. Na-stabilize niya ang 3 medikal na emerhensiya. Si David na may heart attack, si Emily na may seizure, at ang 3 taong gulang na bata na may asthma attack. Ngunit ang kanyang tingin ay matalim pa rin. Sinasurvey ang cabin ng pasahero na parang isang gwardiya, naghahanap ng anumang iba pang di pangkaraniwang senyales. Ang ingay ng makina ng eroplano ay regular, ngunit ang hangin sa loob ng cabin ay mabigat na sinamahan ng pasasalamat at pag-aalala. Tiningnan siya ng mga tao hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang tagapagligtas. Isang liwanag sa gitna ng bagyo. Bumalik si Madja kay David, na ngayon ay mas nakaupo ng tuwid, ang oxygen mask ay nakasuot pa rin sa kanyang mukha. Ang kulay ng kanyang balat ay hindi na asul, ngunit ang kanyang paghinga ay hindi pa rin ganap na regular. Sinuri niya muli ang pulso, naramdaman ang mahina ngunit mas matatag na tibok, mga 70 tibok bawat minuto. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng autoridad. Sumagot si David nang nanginginig ang boses sa Ingles. Mas magaling na, Doc. Salamat sa iyo. Akala ko nakita ko na ang liwanag sa dulo ng tunnel. Mahigpit na hinawakan ng kanyang asawa, si Susan, ang kamay ni Madja, ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito sa amin. Ikaw ay anghel ng Diyos. Ngumiti si Madja at umiling ng mahina. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Kailangan niya ng pahinga at masusing pagsubaybay. Hiniling niya kay Ate Maricel na panatilihing malapit ang oxygen tank kay David at suriin ang blood pressure bawat 15 minuto. Pagkatapos ay mabilis siyang lumipat kay Emily, ang babaeng British na nagkaroon ng seizure. Si Emily ay gising na ngayon, nakasandal sa upuan, ang kanyang asul na mga mata ay nalilito pa rin. Nahihilo ka ba o nasusuka? Tanong ni Madja. Inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Emily upang suriin ang temperatura. Umiling si Emily. Okay ako, medyo pagod lang. Hindi pa ako nagkaroon ng seizure sa eroplano noon. Salamat sa iyo. Talaga. Tumango si Madja, sinuri ang bote ng anticonvulsant na gamot na dala ni Emily. Kailangan mong inumin ang tamang dose mula ngayon at magpahinga. Kung may senyales ng pagkahina, tawagan mo ako agad, okay? Tumango si Emily. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi umalis kay Madja. Susunod, pumunta siya kay Baby Leah,
Ang batang may hika na ngayon ay nasa kandungan ng kanyang ina. Tulog na si Baby Leah, ang kanyang paghinga ay mas regular salamat sa salbutamol inhaler at oxygen support. Si Ate Leah, ang ina ng bata, ay yakap pa rin ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng emosyon. Doktora, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Kung wala ka, ang anak ko. Nabulunan siya, tumulo ang luha. Inilagay ni Maja ang kanyang kamay sa balikat ni Ate Leah. Ate, okay na siya. Kailangan lang na panatilihing malapit ang inhaler at iwasan siyang ma-stress. Babalikan ko siya ng madalas. Tumango si Ate Leah, ang kanyang bibig ay gumagalaw. Ang pasasalamat ay hindi lumabas na salita. Ngunit nang akala ni Maja na maaari na siyang makahinga ng kaunti, isa pang flight attendant, si Kuya Ben, isang binata na may nag-aalalang mukha, ang tumakbo patungo sa kanya. Doktora, may isa pang pasahero sa upuan 28C. Sabi niya, masakit daw ang tiyan niya, hindi na makayanan. Tumango si Maja nang walang pag-aalinlangan. Pupunta ako doon. Mabilis siyang naglakad sa pasilyo, nararamdaman ang tingin ng daan-daang pasahero na nakatutok sa kanya. Pagdating doon, nakita niya ang isang lalaki, mga 40 taong gulang, Indian, na nagngangalang Rajesh, na nakahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay nakakunot, ang pawis ay umaagos. Ang kanyang asawa, isang babaeng nakasuot ng pulang sari, ay sumusubok na kuskusin ang likod ng kanyang asawa, ang kanyang boses ay nanginginig. Nag-almusal siya sa paliparan at nagsimulang sumakit simula nang lumipad ang eroplano. Lumuhod si Maja, inilagay ang kanyang kamay sa tiyan ni Rajesh, mahinang pinindot upang suriin. Saan ang pinakamasakit? Nagsusuka ka ba o nilalagnat? Tanong niya sa Ingles. Ang boses ay kalmado ngunit maingat. Itinuro ni Rajesh ang kanang ibabang bahagi ng tiyan. Dito, masakit na parang hinihiwa. Hindi ako nilalagnat, ngunit parang gusto kong sumuka. Kumunot ang noo ni Maja, agad na nagduda. Ang senyales na ito ay napakapamilyar sa acute appendicitis, isang mapanganib na kondisyon kung hindi matutugunan kaagad. Walang paraan upang tumpak na ma-diagnose sa eroplano sa pamamagitan ng ultrasound o pagsusuri sa dugo, ngunit sa kanyang karanasan, alam niya na ang oras ay mahalaga. Humiga ka ng tuwid, kailangan ko pang suriin, sabi niya. Kasabay nito, hiniling niya kay Kuya Ben na dalhin ang medical bag. Mahina niyang pinindot ang McBurney's Point, isang tiyak na lokasyon sa tiyan upang suriin ang appendicitis. Umungol si Rajesh. Namutla ang kanyang mukha. Masakit talaga. Tumango si Maja, lumingon sa flight attendant, ipaalam kay Captain, kailangan nating mag-emergency landing sa lalong madaling panahon. Ito ay maaaring appendicitis. Kung pumutok ito, magiging napakadelikado. Tumango si Kuya Ben, tumakbo patungo sa cockpit habang tinitiyak ni Maja ang asawa. Ate, sa tingin ko, may appendicitis siya. Kailangan nating dalhin siya sa ospital kaagad. Sa ngayon, bibigyan ko siya ng kaunting pain reliever upang makayanan. Kinuha niya mula sa medical kit ang isang intravenous paracetamol dose at maingat na ininjekta kay Rajesh habang inilalagay din siya ng nakatagilid upang bawasan ang presyon sa tiyan. Kasabay nito, si Captain Carlo mula sa cockpit ay nakipag-ugnayan sa ground, humihiling na ang pinakamalapit na paliparan, ang Indira Gandhi International Airport sa New Delhi, ay maghanda ng medical team. Nagsimulang magbago ng direksyon ng eroplano, ngunit ang New Delhi ay may higit sa 1 oras pang biyahe. Alam ni Maja ang panganib. Bumalik siya upang suriin sina David, Emily, at Baby Leah. Tinitiyak na sila ay stable bago bumalik kay Rajesh. Naramdaman niya ang presyon na nakasalalay sa kanyang balikat, ngunit hindi niya hinayaan na magpabago ito sa kanyang determinasyon. Ako ay isang doktor. Sinanay ako para sa mga sandaling tulad nito, sabi niya sa sarili, huminga ng malalim, ngunit ang hamon ay hindi tumigil. Isa pang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa business class, kung saan isang matandang babae, mga 7 taong gulang, Hapon, na nagngangalang Aiko, ay biglang bumagsak sa upuan, nawalan ng malay. Tumakbo si Ate Maricel, sumigaw, Doktora Maja, mayroon na namang isa. Halos tumakbo si Maja sa pasilyo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Hindi tumugon si Lola Aiko nang yugyugin niya ang balikat.
ang kanyang pulso ay mahina. Ang blood pressure ay bumaba sa 80,050 mm Hg lamang. Hypoglycemia o cardiogenic shock. Bulong ni Maja, mabilis na sinuri ang handbag ni Lola Aiko. Natagpuan ang isang bote ng gamot para sa diabetes. Hiniling niya sa flight attendant na kumuha ng sugar water o anumang matamis na pagkain na available. Habang inilalagay din siya ng nakahiga, itinaas ang kanyang mga paa upang mapataas ang daloy ng dugo. Nagdala ang isang flight attendant ng isang bote ng orange juice at si Maja ay dahan-dahang nagpainom kay Lola Aiko. Pagkatapos ng ilang minuto, nagkamalay siya, kumurap ang kanyang mga mata, ang boses ay mahina. Ako, nakalimutan kong mag-almusal. Nakahinga ng maluwag si Maja. Lola, okay na po kayo, ngunit kailangan ninyo pang kumain at magpahinga. Mananatili ako dito sa inyo. Inutusan niya ang flight attendant na panatilihing malapit ang isang bote ng matamis na inumin kay Lola Aiko at suriin muli ang blood sugar gamit ang maliit na meter sa medical kit. Ang resulta ay 3.2 mmol, napakababa kaysa normal. Nagpatuloy siya sa pagsubaybay habang nag-assign din ng isang voluntaryong pasahero, si Pierre, upang tumulong sa pagsubaybay kay Lola Aiko. Sa sandaling ito, ang kabin ng pasahero ay naging isang maliit na ospital at si Maja ang nag-iisang doktor, nagko-coordinate sa lahat na parang isang maestro. Ang mga pasahero ay nagsimulang mag-organisa. Ang ilan ay nagdala ng kumot para sa mga pasyente. Ang ilan naman ay naglinis ng pasilyo upang mas madali siyang makagalaw. Ang usapan ay humina, napalitan ng paggalang na katahimikan na sinamahan ng mga tahimik na panalangin. Isang batang babae, marahil ay isang med student, ang lumapit kay Maja at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Ate, third year med student po ako. Makakatulong ba ako sa iyo? Tiningnan ni Maja ang batang babae na nagngangalang Carla at ngumiti. Magaling ka iha, subaybayan mo si Baby Leah para sa akin. Suriin ang kanyang paghinga at ipaalam sa akin kaagad kung may kakaiba. Tumango si Carla. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag dahil sa pagtitiwala. Sa cockpit, nag-anunsyo si Captain Carlo, maglalanding tayo sa New Delhi sa loob ng 40 minuto. Handa na ang medical team sa paliparan, ngunit ang 40 minutong iyon ay tila isang siglo. Patuloy na gumalaw si Maja sa pagitan ng 5 pasyente sina David, Emily, Baby Leah, Rajesh at Lola Aiko. Sinusuri ang bawat isa, inaayos ang gamot at tinitiyak ang kanilang morale. Naramdaman niya ang pagod, ang paghihirap sa kanyang katawan, ngunit hindi niya hinayaan na makahadlang ito. Naalala niya ang sinabi ng kanyang propesor noong kolehiyo, ang isang mahusay na doktor ay hindi lamang nagpapagaling ng sakit, kundi nagbibigay din ng pag-asa, at iyon ang eksaktong ginagawa niya, nagbibigay ng pag-asa sa buong biyahe. Nang magsimulang bumaba ang eroplano, nagbago ang ingay ng makina, isang mababang tunog na nagpapahiwatig na malapit nang dumapo sa lupa. Nagsimulang magpalakpakan ang mga pasahero hindi dahil sa paglanding, kundi dahil alam nilang nakaligtas sila sa isang bangungot dahil sa maliit na babaeng iyon. Nakatayo si Maja sa gitna ng pasilyo, ang pawis ay kumalat sa kanyang noo, tumingin sa paligid, nakita ang mga mata na puno ng pasasalamat, ang mga ngiti ng pagkalma. Wala siyang sinabi, tumango lang, ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang stethoscope. Nang dumapo ang gulong ng eroplano sa runway ng Indira Gandhi International Airport sa New Delhi, ang tunog ng gulong na nagkikiskisan sa aspalto ay umalingaw-ngaw na parang isang symphony ng buhay. Nagpapahiwatig na ang Flight PR312 ay ligtas na nakalapag matapos ang medical na bangungot sa himpapawid. Sa kabin ng pasahero, ang malakas na palakpakan ay pumutok hindi lamang dahil sa matagumpay na paglanding, kundi dahil sa pasasalamat kay Dr. Maja Reyes. Ang babaeng Pilipino na nagpabago ng isang mapanganib na sitwasyon sa isang himala. Ngunit para kay Maja, walang oras upang tamasahin ang mga papuri. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng pasilyo, hawak ang stethoscope. Ang kanyang matalim na tingin ay sumasarbay sa mga pasyente na inalagaan niya sa loob ng nakaraang 3 oras na puno ng tensyon. Sina David, Emily, Baby Leah, Rajesh at Lola Aiko ay stable lahat, ngunit alam niya na ang kanilang paglalakbay at ang kanya ay hindi pa tapos. Tumakbo si Chief Flight Attendant Maricel, ang kanyang boses ay nagmamadali ngunit may paggalang. Dr. Amaja,
Handa na ang airport medical team sa hagdan. Kailangan nila ng gabay upang i-transfer ang mga pasyente. Tumango si Maja, mabilis na sinuri muli si Rajesh na pinaghihinalaang may appendicitis. Nakahawak pa rin siya sa kanyang tiyan, ngunit salamat sa paracetamol dose, ang sakit ay bahagyang humupa. Sir, dadalhin ka ng medical team sa ospital kaagad. Pakiusap, magpahinga ka, sabi niya. Ang boses ay nakakapagpakalma. Si Rajesh, kahit nasasaktan, ay hinawakan ang kanyang kamay. Ikaw ang aming benefactor. Salamat sa iyo. Ang kanyang asawa, si Priya, ay umiiyak, yumuko sa pasasalamat. Hindi ka namin malilimutan. Umiling si Dr. Maja Reyes. Ate, ang kalusugan niya ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Pagkatapos ay lumingon siya kay David na inalis na ang oxygen mask ngunit mahigpit pa ring sinusubaybayan. Kumusta ang pakiramdam mo? Sumasakit pa ba ang dibdib mo? Tanong niya, sinuri ang pulso. Okay ako, Doc. Ngunit sa tingin ko, kailangan kong makakita ng cardiologist kaagad. Tumango si Maja. Dadalhin ka ng medical team sa ospital para sa ECG at enzyme test. Magiging okay ka. Niyakap siya ni Susan, ang kanyang asawa. Hindi mo lang iniligtas ang aking asawa, kundi ang aming buong pamilya. Paano kami makakabayad sa iyo? Umiling si Maja. Ate, ang kalusugan niya ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Pagkatapos ay sinuri niya si Baby Leah. Ang bata ay gising na ngayon, nakaupo sa kandungan ng kanyang ina. Yakap ang isang maliit na teddy bear. Si Ate Leah, ang ina ng bata, ay tumingin kay Maja na parang nakatingin sa isang santo. Ate Maja, hindi ko na alam ang sasabihin. Si Leah ay ang lahat sa akin. Hinaplos ni Maja ang ulo ni Baby Leah. Sasabihan ko ang medical team na suriin ng mabuti ang kanyang baga. Ngunit huwag kang mag-alala, malakas siya. Sinuri niya ang salbutamol inhaler. Tinitiyak na alam ni Ate Leah kung paano gamitin ang tamang dose. Si Emily, ang babaeng British na nagkaroon ng seizure, ay nakabawi na rin, nakaupo ng tuwid at umiinom ng kaunting tubig. Hinding-hindi ko malilimutan ang biyaheng ito. At ikaw, Doc, sabi ni Emily, ang boses ay puno ng pasasalamat. Ngumiti lang si Maja, tandaan mong inumin ang iyong gamot sa tamang oras at magpahinga ng marami. Panghuli, pumunta siya kay Lola Aiko, na nagkaroon ng hypoglycemia. Gising na siya, kumakain ng chocolate bar na dinala ng flight attendant. Lola, okay na po ang blood sugar ninyo, ngunit kailangan ninyong kumain ng regular. Lalo na bago ang mahahabang biyahe, payo ni Maja. Ang boses ay mahinahon na parang isang anak na nakikipag-usap sa kanyang ina. Si Lola Aiko, kahit hindi masyadong nakakapagsalita ng Ingles, ay hinawakan ang kanyang kamay at bumulong sa Hapon, Arigato Sensei. Sinamahan ng isang malalim na pagyuko. Isang pasaherong Hapon sa malapit ang nag-translate. Tinawag kanyang guro, ang nagligtas ng kanyang buhay. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, ang airport medical team na binubuo ng 5 staff na nakasuot ng puting uniforme at may dalang stretcher ay mabilis na umakyat sa cabin. Nakilala ni Maja ang pinuno ng team, si Dr. Gupta, isang matangkad na Indian, at nagsimulang i-transfer ang impormasyon. Mayroon tayong 5 pasyente na nangangailangan ng agarang atensyon. Isang lalaki, 50 taong gulang, pinaghihinala ang heart attack, nabigyan na ng aspirin at oxygen. Isang lalaki, 40 taong gulang, pinaghihinala ang acute appendicitis, nangangailangan ng agarang operasyon. Isang babae, 30 taong gulang, epilepsy, nakainom na ng anticonvulsant. Isang 3 taong gulang na bata, may hika, nakagamit na ng salbutamol, at isang 70 taong gulang na babae, hypoglycemia, nabigyan na ng asukal. Mabilis siyang nagsalita, malinaw, at propesyonal. Tumango si Dr. Gupta. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Gumawa ka ng himala sa biyaheng ito. Kukunin na namin ito mula rito. Ang mga pasyente ay dinala pababa sa stretcher isa-isa sa gitna ng emosyonal na pamamaalam mula sa mga pasahero. Sina David at Susan ang unang dinala, sinundan ni Rajesh at ng kanyang asawa. Si Baby Leah ay binuhat ng kanyang ina, kasama ang isang nurse para sa karagdagang pagsusuri. Sina Emily at Lola Aiko, kahit na mas stable na, ay hiniling ding pumunta sa ospital para sa pagsubaybay. Sumama si Maja sa medical team hanggang sa hagdan ng eroplano.
Tinitiyak na ang lahat ay maayos. Nang umalis ang huling stretcher, tumayo ang natitirang mga pasahero, nagpalakpakan ng walang tigil. Ang ilang tao ay sumigaw ng malakas. Salamat, Doc, sa lahat ng wika. Ingles, Tagalog, Pranses, Hapon. Si Maja ay nakatayo sa pinto ng cabin, ngumiti lang, mahinang kumaway. Ngunit sa kanyang puso, isang mainit na damdamin ang kumalat. Lumabas si Captain Carlo mula sa cockpit, isang matangkad na lalaki, may kulay abo na buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng autoridad ngunit ngayon ay puno ng pasasalamat. Lumapit siya kay Maja, yumuko ng malalim, Doktora Maja, sa ngalan ng flight crew at ng lahat ng pasahero. Salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pagkatapos, ang hindi inaasahan ay nangyari. Lumuhod si Captain Carlo sa isang tuhod at kaagad ang buong flight crew mula kay Chief Flight Attendant Maricel hanggang kay Kuya Ben at sa iba pang attendant ay lumuhod din isang bihirang kilos ng pasasalamat sa industriya ng abyasyon. Ang mga pasahero ay nagpalakpakan ng malakas. Ang ilang tao ay nagpunas ng luha. Ang ilan naman ay nagkuha ng video ng sandaling iyon gamit ang kanilang telepono. Si Maja ay nahihiya. Mabilis na tinulungan si Captain Carlo na tumayo. Captain, huwag ninyong gawin iyan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ngunit umiling si Carlo, hindi. Hindi ka lang isang doktor, ikaw ang aming bayani. Ngunit ang kwento ay hindi pa nagtatapos. Nang umalis ang medical team, inihayag ni Captain Carlo na kailangan ng technical check at muling pagpapagasolina ang eroplano. Lulipad muli ito pagkatapos ng 2 oras. Lumingon siya kay Maja, Doktora, gusto mo bang manatili sa New Delhi upang subaybayan ang mga pasyente o ipagpatuloy ang paglipad patungong Paris? Kami ang mag-aayos ng lahat para sa iyo. Tumayo si Maja ng tahimik sandali. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang kumperensya sa Paris ay isang malaking pagkakataon upang ipresenta ang kanyang pananaliksik, isang turning point sa kanyang karera. Ngunit naisip niya ang tungkol sa mga pasyente, lalo na si Rajesh, na maaaring nangangailangan ng agarang operasyon. Mananatili ako, sabi niya. Ang boses ay matatag. Kailangan kong tiyakin na okay sila. Tumango si Captain. Pananatilihin namin ang iyong bagahe at mag-aayos ng isa pang biyahe. Karapat-dapat kang makilala ng buong mundo. Bumaba si Maja sa paliparan kasama ang medical team patungo sa pinakamalapit na ospital, ang Apollo Hospital, isa sa mga nangungunang medikal na pasilidad sa New Delhi. Dito, nagtrabaho siya kasama si Dr. Gupta at ang mga kasamahan niyang Indian, nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa bawat pasyente. Si Rajesh ay agad na dinala sa operating room at pagkatapos ng 2 oras na operasyon, kinumpirma ng surgeon na nailigtas siya sa tamang oras. Ang kanyang appendix ay hindi pa pumutok. Si David ay sumailalim sa ECG, natuklasan ang isang maliit na pagbara sa coronary artery at inilagay ang stent sa gabing iyon. Sina Baby Leah, Emily at Lola Aiko ay sinubaybayan at ang lahat ay stable, walang komplikasyon. Sa waiting room ng ospital, nakaupo si Maja sa isang matigas na plastic na upuan. Hawak ang isang baso ng mainit na tsaa na dinala ng isang nurse. Pagod siya, ngunit gumaan ang kanyang loob. Ang mga pamilya ng mga pasyente, mula kay Susan hanggang kay Ate Leah, ay isa-isang lumapit upang magpasalamat sa kanya. Niyakap siya ni Priya, ang asawa ni Rajesh, at umiyak. Binigyan mo ng pangalawang pagkakataon ang aking asawa. Ngumiti lang si Maja, Ate, ginagawa ko lang ang gagawin ng sinumang doktor. Ngunit alam niya sa kanyang puso na ang biyaheng ito ay nagbago sa kanya ng tuluyan. Nang maghahanda na siyang umalis sa ospital, isang lokal na reporter na naabisuhan tungkol sa kuwento mula sa paliparan ang lumapit sa kanya. Doktora Maja, maaari mo bang ikuwento kung anong nangyari sa biyahe? Kumakalat ang iyong kuwento sa social media. Nag-atubili si Maja. Hindi siya sanay sa spotlight, ngunit pumayag siyang sumagot ng maikli. Ako ay isang doktor lamang na ginagawa ang trabaho ko. Ang mahalaga, ligtas ang lahat. Ang video ng panayam na iyon ay na-post sa YouTube pagkatapos lamang ng ilang oras na nakakuha ng milyon-milyong views na may pamagat na Filipino doctor saves 300 lives on international flight. Sa waiting room ng Apollo Hospital,
Ang fluorescent light ay nagliliwanag sa pagod ngunit nagliliwanag na mukha ni Dr. Maja Reyes. Ang mainit na tsaa sa kanyang kamay ay lumamig na, ngunit mahigpit pa rin niya itong hawak. Na para bang iyon ang huling anchor matapos ang isang mahabang araw ng pakikipaglaban sa kamatayan sa Flight PR-312. Sa paligid niya, ang kapaligiran ng ospital ay masigla ang tunog ng mga yabag ng nurse, ang beep-beep ng mga makina at ang mga bulungan ng pasasalamat mula sa mga pamilya ng pasyente. Ngunit ang isip ni Maja ay wala roon. Nakalutang ito sa pagitan ng langit at lupa, sa pagitan ng tungkulin ng isang doktor at ng pangarap ng isang mananaliksik. Alam niya na ang desisyon na manatili sa New Delhi upang subaybayan ang mga pasyente ay maaaring maging sanhi ng pagkawala niya sa mahalagang kumperensya sa Paris. Ngunit sinabi ng kanyang puso na walang mas mahalaga kaysa tiyakin na ligtas ang mga taong iniligtas niya sa eroplano. Pumasok sa waiting room si Dr. Gupta, ang pinuno ng airport medical team, na may hawak na clipboard. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Dr. Maja, natanggap ko lang ang ulat mula sa operating room. Nalagpasan ni Rajesh ang critical na kalagayan. Ang appendix ay natanggal sa tamang oras, walang komplikasyon. Nasa recovery room siya at gusto kang makita ng kanyang pamilya upang magpasalamat. Nakahinga ng maluwag si Maja at tumango. Salamat Dr. Gupta, pupunta ako kaagad. Tumayo siya, inayos ang kanyang shirt na nalukot na matapos ang ilang oras na pagtatrabaho at sumunod sa kanya patungo sa recovery room. Dito, si Priya, ang asawa ni Rajesh, ay nakaupo sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Si Rajesh, kahit mahina pa, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang lumabas nang makita si Maja. Doktora, iniligtas mo ako, sabi niya sa Ingles. Ang boses ay garalgal. Tumayo si Priya, niyakap si Maja, ang luha ay umaagos. Hindi mo lang siya iniligtas, kundi ang aming buong pamilya. May 3 kaming anak sa bahay, kailangan nila ang kanilang ama. Si Maja, kahit sanay na sa mga emosyonal na sandali sa kanyang propesyon, ay nakaramdam ng pagka-emosyonal. Mahinahon niyang hinaplos ang balikat ni Priya. Ate, magiging okay siya. Magpahinga lang at sundin ang payo ng mga doktor dito. Mabilis niyang sinuri ang chart ni Rajesh. Tinitiyak na ang antibiotics at pain reliever ay inireseta ng tama bago umalis sa silid upang hayaan siyang magpahinga. Susunod, pumunta siya sa silid ni David na nilagyan ng stent. Nakaupo si Susan sa tabi, nagbabasa ng isang libro para sa kanyang asawa. Ang boses niya ay mahinahon na parang nagkukuwento ng isang fairy tale. Nang makita si Maja, tumayo si Susan. Doktora, dumating ka na. Sinuri lang si David ng cardiologist. Sabi nila, gumagana ng maayos ang stent, mabilis siyang gagaling. Kahit pagod pa, itinaas ni David ang kanyang kamay. Doktora Maja, gusto kitang imbitahan sa aming bahay sa Boston kapag may pagkakataon ka. Ikaw ang pinaka-espesyal na taong nakilala ko. Ngumiti si Maja. David, ginagawa ko lang ang trabaho ko, ngunit kung may pagkakataon dadaanan ko kayo para magkape. Sinuri niya ang blood pressure at tibok ng puso ni David. Nasiyahan nang makita na ang lahat ay stable. Si Baby Leah, ang batang may hika, ay na-discharge na matapos kumpirmahin ng pediatrician na normal ang paggana ng kanyang baga. Si Ate Leah, ang ina ng bata, ay naghintay sa pasilyo ng ospital. Binuhat si Leah, nayakap ang teddy bear. Ate Maja, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo, sabi ni Ate Leah. Ang boses ay nanginginig. Si Leah ay ang lahat sa akin. Kung mawawala siya, hindi ako mabubuhay. Hinaplos ni Maja ang ulo ni Baby Leah. Ate, masaya ako na malakas siya. Tandaan mong panatilihin ang inhaler sa iyo at dalhin siya para sa regular na check-up. Tumango si Ate Leah. Niyakap siya muli bago umalis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Sina Emily at Lola Aiko ay na-discharge din matapos ang karagdagang pagsubaybay. Si Emily, na may nagliliwanag ng ngiti, ay nagbigay kay Maja ng isang maliit na pulseras na gawa sa leather cord. Ito ay regalo mula sa London. Gusto kong panatilihin mo ito upang maalala mo ako. Kinuha ito ni Maja ng may emosyon. Emily, pananatilihin ko ito. Tandaan mong inumin ang iyong gamot sa tamang oras. Si Lola Aiko, kahit hindi masyadong nakakapagsalita,
ay humingi ng tulong sa isang nurse upang i-translate. "Doktora, gusto kitang imbitahan sa Kyoto. May napakagandang tea garden ang aming bahay." Tumawa si Maja. "Lola Aiko, susubukan kong pumunta balang araw." Sinuri niya sa huling pagkakataon ang dalawa, tinitiyak na sapat ang lakas nila upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nang umalis siya sa ospital, gabi na, ang mga ilaw sa kalye sa New Delhi ay kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Inalok ni Dr. Gupta na ihatid siya sa hotel na inayos ng airline, ngunit tumanggi si Maja. "Gusto kong manatiling malapit sa ospital kung sakaling may emergency." Tumango si Gupta, "Talagang isang tapat na doktor ka. Nagtrabaho ako sa paliparan sa loob ng 10 taon. Hindi pa ako nakakita ng sinumang humawak ng sitwasyon na tulad mo." Ngumiti lang si Maja, hindi sumagot, ngunit sa kanyang puso, isang tahimik na pagmamalaki ang umusbong. Samantala, ang kwento tungkol sa Flight PR-312 ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang maikling video ng panayam kay Maja sa paliparan na naipost ng isang lokal na reporter ay umabot sa milyon-milyong views pagkatapos lamang ng ilang oras. Sa social media, nagtrending ang Filipino Doctor Hero na may libu-libong post mula sa mga pasahero sa biyahe na nagkukuwento ng kanyang kuwento. Isang pasahero, si Pierre, ang nagpost ng isang video na nagpapakita ng flight crew na lumuhod sa pasasalamat kay Maja na may caption, "She is an angel in the sky." Isang batang babae, si Carla, ang med student na tumulong kay Maja sa eroplano, ang nagsulat sa kanyang personal na pahina. "Gusto kong maging doktor na tulad ni Ate Maja, hindi lang dahil sa kaalaman kundi dahil sa kanyang puso." Sa Pilipinas, ang mga kasamahan ni Maja sa PHC ay nagsimulang makatanggap ng balita. Tinawagan siya ni Dr. Hilario, ang pinuno ng Cardiology Department. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Maja, ipinagmamalaki mo ang buong ospital. Okay ka ba? Kailangan mo ba ng anumang tulong?" Nakaupo si Maja sa isang tahimik na sulok ng Apollo Hospital at sumagot, "Okay ako, Dr. Hilario, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ngunit na-miss ko ang kumperensya sa Paris. Maaari mo ba akong tulungan na makipag-ugnayan sa mga organizer?" Tumawa ng malakas si Dr. Hilario, "Huwag kang mag-alala, nakipag-usap na ako sa kanila. Gusto nilang ipresenta mo ang iyong pananaliksik sa pamamagitan ng video at inaayos nila ang isang parangal para sa iyo para rito. Ikaw ang pinagmamalaki ng Pilipinas." Nahihiya si Maja, hindi sanay sa atensyon. Gusto lang niyang tuparin ang kanyang tungkulin, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang aksyon ay makakaantig sa puso ng milyon-milyong tao. Binuksan niya ang kanyang telepono, nag-scroll sa mga komento sa social media mula sa bayani ng Pilipinas hanggang sa doktora ng bayan. Isang komento ang nagpatawa sa kanya. "She makes me want to study medicine right now." Ngunit sa kaibuturan, alam niya na ang propesyon ng medisina ay hindi lamang tungkol sa kaluwalhatian, kundi tungkol sa mga gabing walang tulog, mga desisyon sa pagitan ng buhay at kamatayan, at mga sandali na, tulad ng sa biyaheng ito, kung saan bawat segundo ay isang labanan. Nang gabing iyon, sa hotel malapit sa ospital, nakahiga si Maja sa kama, nakatingin sa kisame at nag-iisip tungkol sa kung anong nangyari. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang mga magsasaka sa isang maliit na bayan sa Batangas na nagsakripisyo ng buong buhay nila upang makapag-aral siya ng medisina. Naalala niya ang mahahabang araw sa universidad, ang nakakapagod na duty sa PHC, at ang mga oras na tinatanong niya ang sarili kung may lakas pa ba siyang magpatuloy. Ang biyaheng ito, kahit nakakapagod, ay nagpaalala sa kanya kung bakit niya pinili ang medisina hindi upang purihin, kundi upang magbigay ng buhay, kahit na para lang sa isang tao o 300 tao. Kinabukasan, nakipag-ugnayan sa kanya ang Philippine Airlines, inaalok na isponsor ang kanyang biyahe pabalik sa Pilipinas o ipagpatuloy ang paglipad patungong Paris. Nagdesisyon si Maja na lumipad pabalik sa Maynila matapos kumpirmahin na stable na ang lahat ng pasyente. "Kailangan kong bumalik sa team ko," sabi niya kay Ate Maricel sa telepono. Ngunit bago umalis sa New Delhi, nakatanggap siya ng isang sorpresa. Ang mga pamilya ng mga pasyente, mula kay David hanggang kay Lola Aiko, ay sama-samang nagpadala ng isang sulat ng pasasalamat na inihatid sa pamamagitan ni Dr. Gupta.
Ang sulat ay nagsasabing, Doktora Maja Reyes, hindi mo lang iniligtas ang aming buhay, kundi binigyan mo rin kami ng pananampalataya sa kabutihan ng tao. Ikaw ang aming liwanag. Ang eroplano mula sa New Delhi ay lumipad, sumisibad sa makakapal na ulap, inuuwi si Dr. Maja Reyes sa Maynila matapos ang mga kaganapan sa India. Nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin siya sa asul na kalangitan, kung saan ilang araw lang ang nakalipas ay nakipaglaban siya upang iligtas ang 5 tao sa Flight PR-312. Ang sikat ng araw ay tumagos sa salamin, nagbibigay ng gintong sinag sa kanyang mukha na ngayon ay hindi na gaanong tensyonado, ngunit may bakas pa rin ng pagod. Ang leather bracelet na regalo ni Emily ay kumikislap sa liwanag na parang isang paalala ng mga sandaling hindi malilimutan. Ipinikit ni Maja ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, sinusubukan na bigyan ng pahinga ang kanyang isip. Ngunit ang mga imahe ng mga pasyente, ang palakpakan ng mga pasahero at ang sandali na lumuhod ang flight crew sa pasasalamat ay paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isip na parang isang walang katapusang pelikula. Nang lumapag ang eroplano sa Naya, ang pamilyar na mainit at mahalumigmig na hangin ng Maynila ay yumakap sa kanya. Hinila ni Maja ang kanyang maleta sa immigration area. Pakiramdam niya ay dumaan siya sa isang buong buhay sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit hindi pa siya nakakauwi. Ang kanyang telepono ay tumunog ng paulit-ulit. Ito si Dr. Hilario, ang pinuno ng Cardiology Department sa PHC. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan sa speakerphone. Maja, nakabalik ka na. Hinihintay ka ng buong ospital. Hindi mo alam, ang iyong kuwento ay nasa lahat ng balita. Ang ABS-CBN at CNN ay nag-uulat. Mahinang tumawa si Maja, ang boses ay medyo nahihiya. Dr. Hilario, ginawa ko lang ang trabaho ko. Huwag ninyo nang palakihin pa. Ngunit tumawa ng malakas si Dr. Hilario. Paano ito hindi palalakihin? Ikaw ang aming pinagmamalaki. Magtitipon ang team natin ngayong gabi. Kailangan mong ikuwento ang lahat sa amin. Lumabas siya sa paliparan at kaagad, isang grupo ng mga kasamahan mula sa PHC ang nakatayo na sa labasan, may hawak na malaking board na may nakasulat na Welcome Home Bayani Maja Reyes. May mga bulaklak, balloons, at nagliliwanag na mga ngiti. Isang batang doktor na nagngangalang Mark na nagpractice sa ilalim ng gabay ni Maja ang tumakbo at niyakap siya. Ate Maja, ipinagmamalaki mo kami. Ikwento mo, anong nangyari sa eroplano? Si Maja, kahit pagod, ay hindi maiwasang ngumiti sa kasiglahan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hayaan niyo muna akong maligo. Ikukuwento ko ang lahat sa inyo mamayang gabi. Umalingaw-ngaw ang tawanan, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Maja ang init ng pamilya, hindi pamilya ng dugo, kundi pamilya ng mga nakikipaglaban sa medical front. Nang gabing iyon, sa isang maliit na kainan malapit sa ospital, nagtipon ang cardiology team. Ang mesa ay punong-puno ng pamilyar na pagkain, sinigang na hipon, lechon kawali, at ilang bote ng malamig na serbesa. Nakaupo si Maja sa gitna, nagkukuwento ng kuwento sa eroplano mula sa tuyong ubo ni David hanggang sa seizure ni Emily, mula sa hika ni Baby Leah hanggang sa pinaghihinalaang appendicitis ni Rajesh, at ang sandali na nagkamalay si Lola Aiko matapos ang hypoglycemia. Nakikinig ang kanyang mga kasamahan, kung minsan ay humahanga, kung minsan ay tumatawa nang ikwento niya ang tungkol sa pagtakbo pabalik-balik sa pagitan ng mga upuan na parang isang marathon runner. Tinaas ni Dr. Hilario ang kanyang baso. Nakikipaglaban tayo dito araw-araw, ngunit ang ginawa mo sa eroplano walang makina, walang support team, mag-isa ka lang ay tunay na pambihira. Ipagdiwang natin si Maja, ipagdiwang natin ang Pilipinas. Nagpalakpakan ang lahat, at si Maja, kahit nahihiya, ay nagtaas ng baso at nagpasalamat sa lahat, ngunit hindi ko ito magagawa kung wala ang mga flight attendant at mga pasahero na tumulong. Iyan ang kapangyarihan ng isang team. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos sa mga papuri. Nang umuwi si Maja sa isang maliit na apartment sa Makati, binuksan niya ang kanyang laptop at nakita na ang kanyang inbox ay punong-puno ng mensahe. May mga sulat mula sa mga organizer ng kumperensya sa Paris, nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang kabayanihan at inaalok siyang ipresenta ang kanyang pananaliksik sa pamamagitan ng video call sa susunod na linggo.
May mga sulat mula sa Philippine Airlines na nagpapahayag na gusto nilang bigyan siya ng Medal of Honor dahil sa pagliligtas sa biyahe. At lalo na, may isang sulat mula kay Susan, ang asawa ni David, na ipinadala mula sa Boston kasama ang isang larawan ng kanilang pamilya na may caption, Doktora Maja, hinihintay ka namin sa Amerika. Mas malakas na si David, at habang buhay kaming magpapasalamat sa iyo. Binasa ni Maja ang sulat. Ang kanyang mga mata ay lumuha hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa simpleng kagalakan na malaman na ligtas na ang mga taong iniligtas niya. Samantala, patuloy na kumalat ang kanyang kwento sa social media. Ang mga international na artikulo ng balita ay nagsimulang tumawag sa kanya na Filipino Doctor of Miracles. Isang sikat na YouTuber sa Amerika ang nakipag-ugnayan. Inalok siyang interviewin sa pamamagitan ng video. Si Maja, na hindi mahilig sa atensyon, ay magalang na tumanggi. Gusto ko lang mag-focus sa aking trabaho sa ospital, ngunit hindi niya mapigilan ang alon ng pagmamahal mula sa lahat ng dako. Isang medikal na universidad sa Manila ang nag-imbita sa kanya na magsalita, nagbibigay ng inspirasyon sa mga estudyante, at isang internasyonal na non-government organization ang nag-alok sa kanya na sumali sa isang proyekto upang suportahan ang medical na emerhensya sa mga eroplano. Binasa ni Maja ang mga imbitasyong iyon, pakiramdam niya ay pinarangalan at na-pressure. Nagtanong siya sa sarili, karapat-dapat ba siya sa lahat ng ito? Kinabukasan, sa PHC, bumalik si Maja sa kanyang duty tulad ng dati. Nakasuot siya ng puting blouse, pumasok sa clinic at hinarap ang mga bagong pasyente, mga masalimuot na kaso at ang mga pamilyar na tanong. Doktora, gagaling pa ba ako? Ngunit may kakaiba sa pagkakataong ito. Nagbulungan ang mga nurse, iyan si Dr. Maja, ang bayani sa eroplano. Tiningnan siya ng mga pasyente ng may paggalang at isang matandang babae, matapos siyang suriin, ay hinawakan ang kanyang kamay. Anak, nabasa ko ang iyong kwento sa balita. Ikaw ay tunay na isang blessing. Ngumiti lang si Maja. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Lola. Sa oras ng tanghalian, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina, si Nanay Teresita, sa Batangas. Ang boses niya ay nanginginig sa telepono. Maja, napanood ko ang balita. Ipinagmamalaki ako sa iyo, ngunit tandaan mong panatilihin ang iyong kalusugan, huwag kang magtrabaho ng labis. Ngumiti si Maja. Huwag kang mag-alala, Nay, malakas ako. Uuwi ako sa iyo at kay tatay sa katapusan ng linggo. Ibinalik niya ang telepono, tumingin sa bintana ng ospital, nakita ang mataong pulutong sa labas at naisip ang tungkol sa mahihirap na araw noong med student pa siya nang natutulog lang siya ng 3 oras bawat gabi. Nang umiyak siya dahil nawalan siya ng pasyente. Ang Flight PR-312, kahit puno ng tensyon, ay nagpaalala sa kanya kung bakit karapat-dapat ang lahat ng pagsisikap. Sa katapusan ng linggo, tinupad ni Maja ang kanyang pangako, sumakay ng sasakyan pabalik sa Batangas. Ang maliit na bahay ng kanyang mga magulang ay nasa gitna ng luntiang pitahaya plantation. Ang amoy ng hinog na prutas ay kumalat sa hangin. Ang kanyang ama, si Tatay Cardo, isang masipag na magsasaka, ay niyakap siya ng mahigpit. Anak, ipinagmamalaki mo kami, ngunit nais lang ni Tatay na maging ligtas ka. Ang kanyang ina, si Nanay Teresita, ay naghanda ng isang tipikal na probinsya na hapunan kasama ang adobo, bulalo, at isang plato ng nilagang kangkong. Sa hapunan, ikinuwento niya ang kuwento sa eroplano, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang bayaning doktor, kundi bilang isang anak na nagkukuwento sa kanyang mga magulang. Nagpunas ng luha si Nanay Teresita. Anak, ipinagdarasal ko na maging malakas ka upang makapagligtas ka pa ng maraming tao. Nang bumalik siya sa Maynila, nakatanggap si Maja ng balita mula sa mga organizer ng kumperensya sa Paris. Hindi lang nila tinanggap ang kanyang pananaliksik sa pamamagitan ng video, kundi binigyan din siya ng isang espesyal na parangal, ang Compassionate Doctor Award, upang parangalan ang kanyang aksyon sa eroplano. Dumalo siya sa presentasyon sa pamamagitan ng Zoom, nakasuot ng puting blouse, nakatayo sa harap ng bandila ng Pilipinas sa kanyang maliit na office. Nang tapusin niya ang kanyang presentasyon tungkol sa bagong paraan ng paggamot para sa chronic heart failure, ang virtual na hall ay nagpalakpakan ng malakas
At sinabi ng conference chairman, Dr. Maja Reyes, hindi ka lang isang siyentista, kundi isang simbolo ng pagmamalasakit at dedikasyon. Nang sumikat ang araw sa kalangitan ng Maynila, nagising si Dr. Maja Reyes sa kanyang maliit na apartment sa Makati. Ang awit ng mga ibon sa labas ng bintana ay humalo sa pamilyar na tunog ng lungsod na gumigising. Gumawa siya ng isang tasa ng black coffee, umupo sa mesa, at sinuri ang leather bracelet na regalo ni Emily na nakahiga pa rin sa bookshelf. Ang kwento tungkol sa Flight PR 312, kahit ilang linggo na ang nakalipas, ay parang isang matingkad na panaginip sa kanyang isip, ngunit ngayon, wala siyang oras upang maglubog sa mga alaala. Hinihintay siya ng PHC, at para kay Maja, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magbigay ng pag-asa sa mga pasyenteng nakikipaglaban sa sakit. Pumasok siya sa ospital ng maaga tulad ng dati. Ang kanyang puting blouse ay malinis, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at may mahinang ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang kapaligiran sa cardiology department ay medyo iba ngayon. Nagbulungan ng mga nurse at batang doktor. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag nang makita siyang pumasok. Isang batang nurse na nagngangalang Lisa ang tumakbo. Ate Maja, alam mo ba, kahapon, nakilala ko ang isang pasyente na nagtanong tungkol sa iyo. Tinawag ka nilang doktora sa eroplano. Tumawa si Maja at umiling. Huwag ninyo akong tawaging ganyan. Kakaiba. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ngunit kumindat si Lisa. Napakababa ng loob mo. Pinag-uusapan ka ng buong bansa. Sa klinik, ipinagpatuloy ni Maja ang kanyang pang-araw-araw na trabaho pagsusuri sa mga pasyente, pagbabasa ng mga resulta ng test, at pagpapayo sa mga pasyente. Isang matandang lalaki na may chronic heart failure, si Lolo Oscar, ang humawak sa kanyang kamay matapos siyang magpaliwanag tungkol sa bagong dose ng gamot. Doktora Maja, napanood ko ang balita. Alam kong iniligtas mo ang isang buong biyahe. Kampante ako na ibigay sa iyo ang aking puso. Ngumiti si Maja. Lolo, inumin lang po ninyo ang gamot sa tamang oras at mag-ehersisyo ng bahagya. Gagaling po ang inyong puso. Ang mga sandaling tulad niyan, kahit simple, ay ang motibasyon niya upang magpatuloy, kahit na ang katanyagan mula sa biyahe ay nagiging sanhi ng pagiging sentro siya ng atensyon. Sa oras ng tanghalian, tinawag siya ni Dr. Hilario, ang pinuno ng department, sa maliit na conference room. Maja, umupo ka. May magandang balita ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng kagalakan. Ang Philippine Airlines ay nakipag-ugnayan sa amin. Gusto nilang mag-organisa ng isang seremonya ng parangal para sa iyo sa Maynila kasama ang flight crew ng Flight PR 312 at mga kinatawan ng mga pasyente na iniligtas mo. Nag-imbita rin sila ng international na press. Nag-atubili si Maja, Dr. Hilario, hindi ako sanay sa mga seremonyang tulad niyan. Gusto ko lang bumalik sa normal kong trabaho. Ngunit umiling si Dr. Hilario. Maja, hindi lang ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa mga tao, lalo na sa mga batang doktor. Kailangan mong tanggapin. Pumayag siya ng may pag-aatubili, ngunit hindi pa rin komportable ang kanyang puso. Hindi kailanman hinanap ni Maja ang spotlight. Gusto lang niyang magtrabaho ng tahimik tulad noong trainee pa siya, tumatakbo sa likuran ng mga senior sa mahahabang night duty. Ngunit naunawaan niya na ang kanyang kuwento ay lumampas na sa personal na saklaw, naging simbolo ito ng dedikasyon at pagkakaisa. Pumayag siyang dumalo sa seremonya sa kondisyon na ito ay mag-focus sa buong flight crew at mga pasahero, hindi lang sa kanya. Ang seremonya ay ginanap isang linggo, pagkatapos sa isang marangyang hotel sa sentro ng Maynila. Ang hall ay pinalamutian ng maganda na may malaking screen na nagpapakita ng video mula sa biyahe kasama ang eksena kung saan lumuhod ang flight crew sa pasasalamat kay Maja. Nang pumasok siya, tumayo ang buong audience at nagpalakpakan, ang malakas na hiyawan ay nagparamdam sa kanya ng pagkahiya. Si Captain Carlo, Chief Flight Attendant Maricel, at Kuya Ben, ang flight attendant na tumulong sa kanya sa eroplano, ay nakatayo sa stage. Bawat isa ay may hawak na malaking bouquet. Si Captain Carlo ang kumuha ng microphone, ang kanyang boses ay malalim at mainit. Narito kami ngayon hindi lang upang parangalan si Dr. Maja, kundi upang magpasalamat sa isang tao na nagpabago sa Flight PR 312
mula sa isang potensyal na trahedya patungo sa isang kwento ng pag-asa. Siya ang pinagmamalaki ng Pilipinas. Umakyat si Maja sa stage at tinanggap ang Medal of Honor mula sa kinatawan ng airline. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng puting barot saya. Ang kanyang buhok ay nakalugay ng bahagya. Nang imbitahan siyang magsalita, huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay medyo nanginginig ngunit malinaw. Hindi ko alam kung anong sasabihin kundi magpasalamat. Salamat sa flight crew sa pagtitiwala sa akin. Salamat sa mga pasahero sa pakikipagtulungan. At salamat sa mga pasyente sa pagiging matatag. Isa lang akong doktor na ginagawa ang sinanay sa akin. Ngunit ngayon, gusto kong ibigay ang pasasalamat na ito sa lahat ng doktor at nurse na araw at gabi ay nakikipaglaban sa ospital sila ang tunay na bayani. Ang hall ay muling umalingaw-ngaw sa palakpakan. At sa pagkakataong ito, gumaan ang pakiramdam ni Maja na para bang naipadala niya ang gusto niyang sabihin. Pagkatapos ng seremonya, ang mga pasyente na iniligtas niya o ang kanilang mga kinatawan ay lumipad sa Pilipinas upang dumalo. Sina Susan at David, kahit nagpapagaling pa si David, ay nagpadala ng isang video mula sa Boston. Dito, sinabi ni David, "Maja, binigyan mo ako ng pagkakataon na makita ang paglaki ng aking mga apo. Pupunta kami sa Pilipinas upang makita ka sa lalong madaling panahon." Si Ate Leah, ang ina ni Baby Leah, ay naroroon sa seremonya, niyakap siya at umiyak. "Ate Maja, dinala ko si Leah rito upang makita mo na malakas siya dahil sa iyo." Si Baby Leah, na ngayon ay masigla, ay tumakbo at yumakap sa binti ni Maja. "Doktora, salamat po." Yumuko si Maja at hinaplos ang ulo ng bata. "Napakabait mo. Tandaan mong sundin ang payo ng iyong ina." Si Priya, ang asawa ni Rajesh, ay naroroon din. Nagdala ng isang maliit na regalo mula sa India, isang maliit at magandang statue ni Ganesha, ang simbolo ng suwerte. "Doktora, ito ay regalo mula sa aming pamilya upang magpasalamat at batiin ka ng kapayapaan," sabi niya. Kinuha ito ni Maja ng may emosyon. "Salamat ate. Aalagaan ko ito ng mabuti." Sina Emily at Lola Aiko ay nagpadala ng sulat, hindi makakadalo ng personal, ngunit ang kanilang mensahe ay puno ng emosyon. "Doktora Maja, ikaw ang nagbago sa aming pananaw tungkol sa kabutihan." Nagtapos ang seremonya, ngunit ang impluwensya nito ay patuloy na kumalat. Ang mga medikal na paaralan sa Pilipinas ay nagsimulang gamitin ang kuwento ni Maja bilang isang aral para sa mga estudyante kung paano manatiling kalmado sa gitna ng krisis at unahin ang pasyente. Inimbitahan siya ng ilang internasyonal na ospital mula Singapore hanggang Australia na sumali sa mga seminar upang ibahagi ang kanyang karanasan sa in-flight emergency medical. Tumanggi si Maja sa karamihan ng mga imbitasyon, tumanggap lamang ng ilang online session dahil gusto niyang maglaan ng oras para sa kanyang mga pasyente sa PHC. "Hindi ako isang speaker, ako ay isang doktor," sabi niya kay Dr. Hilario at tumawa lang ito. "Ikaw ay pareho, Maja." Sa mga sumunod na linggo, bumalik siya sa kanyang normal na buhay, ngunit may bagong pananaw. Ang bawat pasyente na nakilala niya, ang bawat duty na kinuha niya ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Nagsimula siyang magsulat ng isang journal, itinatala ang kanyang mga iniisip tungkol sa biyahe, tungkol sa medisina, at tungkol sa mga aral na natutunan niya mula sa mga pasyente. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang office, nakatanggap siya ng email mula sa isang pandaigdigang medical organization na nag-aalok sa kanya na sumali sa isang proyekto upang sanayin ang mga doktor para sa mga in-flight emergency. Sa pagkakataong ito, hindi siya agad tumanggi. Naisip niya si Carla, ang med student na tumulong sa kanya sa biyahe, at nagtanong sa sarili kung maibabahagi niya ang karanasang ito sa mga kabataan, makakatulong ba ito sa mas maraming tao? Sumagot siya sa email, pumayag na sumali sa proyekto, ngunit may isang kondisyon: ang programa ay dapat ipatupad din sa Pilipinas upang ang mga batang doktor sa bansa ay magkaroon ng pagkakataong matuto. Pumayag ang organisasyon at nagsimulang maghanda si Maja hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang inspirer. Alam niya na ang kanyang kuwento ay hindi lamang tungkol sa isang biyahe, kundi tungkol sa kapangyarihan ng tao sa harap ng kahirapan. At sa isang lugar,
Sa puso ng mga taong iniligtas niya at ng mga nakarinig ng kanyang kwento, ang liwanag ng pagmamalasakit ay patuloy na nagliliwanag. Ang liwanag ng sunset ay tumagos sa bintana ng PHC, nagbibigay ng mapusyaw na gintong sinag sa sahig, kung saan sinusuri ni Dr. Maja Reyes ang kanyang huling medical record ng araw. Ang kwento tungkol sa Flight PR-312, kahit ilang buwan na ang nakalipas, ay pinag-uusapan pa rin sa lahat ng dako mula sa pasilyo ng ospital hanggang sa mga online forum. Ngunit para kay Maja, ang buhay ay patuloy na umiikot sa mahahabang duty, mga pasyenteng nangangailangan sa kanya, at ang mga tahimik na pangarap tungkol sa kung paano mas maaabot ng medisina ang mas maraming tao. Ang bracelet mula kay Emily ay nasa kanyang desk pa rin. Sa tabi ng maliit na statue ni Ganesha na regalo ni Priya, na parang mga relic ng isang paglalakbay na nagbago sa kanya ng tuluyan. Isang umaga, nang katatapos lang niya ng isang masalimuot na heart surgery, pumasok si Dr. Hilario sa lounge, may hawak na malaking sobre. "Maja, hulaan mo kung anong ito?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang isang bata na magbabahagi ng isang sikreto. Kumunot ang noo ni Maja. "Dr. Hilario, huwag mong sabihin na isa pang imbitasyon para sa interview? Pagod na ako sa press." Tumawa ng malakas si Dr. Hilario. Hindi press. Ito ay sulat mula sa isang international na medical organization. Gusto nilang bigyan ka ng Doctor of the Year Award dahil sa iyong aksyon sa biyahe. Ang seremonya ay sa Geneva, Switzerland, at gusto nilang dumalo ka ng personal. Natigilan si Maja, hawak pa rin ang baso ng tubig. "Geneva? Hindi ko alam kung makakapunta ako, Dr. Hilario." Napakaabala rito, ngunit hindi siya pinayagan ni Dr. Hilario na tumanggi ng madali. "Maja, hindi lang ito karangalan para sa iyo, kundi para sa buong Pilipinas. Ipinakita mo sa mundo kung anong kayang gawin ng isang doktor na Pilipino. Pumunta ka. Aayusin ko ang iyong duty." Bumuntong hininga si Maja, tumingin sa bintana kung saan ang mga luntiang puno ay umuugoy sa hangin. Naisip niya ang kanyang mga magulang sa Batangas na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas at nagtanong sa sarili kung gaano sila kapinagmamalaki kung makita nila ang kanilang anak na nakatayo sa isang internasyonal na stage. "Sige na, pupunta ako," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Ngunit gusto kong magdala ng isang tao, si Ate Maricel, ang chief flight attendant ng biyahe. Kung wala siya, hindi ko ito magagawa. Pumayag ang organisasyon. Pagkatapos ng ilang linggo, si Maja, kasama si Ate Maricel, ang chief flight attendant ng Flight PR-312, ay sumakay sa isa pang eroplano, sa pagkakataong ito patungong Geneva. Sa eroplano, nakaupo si Maricel sa tabi niya at nakangiti. "Maja, hindi ko inakala na lilipad ako sa ibang bansa para tumanggap ng parangal. Isa lang akong flight attendant, ngunit dahil sa iyo, pakiramdam ko ay nag-ambag din ako sa kwentong ito." Hinawakan ni Maja ang kanyang kamay. "Ate Maricel, ikaw ang tahimik na bayani. Kung wala ka na nagdala ng oxygen tank, kung wala ka na nag-coordinate sa flight crew, wala akong maililigtas." Tumawa silang dalawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, gumaan ang pakiramdam ni Maja na para bang hindi na niya dala ang bigat ng katanyagan ng mag-isa. Sa Geneva, ang hall ng seremonya ay marangya na may maliwanag na chandelier at mga bandila mula sa buong mundo. Si Maja, na nakasuot ng dark blue barot saya, ay umakyat sa stage nang tinawag ang kanyang pangalan. Ang hall ay umalingaw-ngaw sa palakpakan mula sa mga doktor, siyentista at mga opisyal ng kalusugan sa buong mundo. Ang host, isang doktor na Swiss, ay ipinakilala si Dr. Maria Elena Reyes, na nagligtas ng 5 pasyente sa isang internasyonal na biyahe na nagpabago ng isang cabin ng pasahero sa isang emergency room sa Himpapawid. Siya ay isang simbolo ng pagmamalasakit at profesionalismo. Tinanggap ni Maja ang parangal, isang crystal trophy na may nakaukit na hugis puso, at lumapit sa microphone. "Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao," nagsimula siya, ang boses ay medyo nanginginig ngunit tapat. "Isa lang akong doktor mula sa Pilipinas. Nagtatrabaho sa Philippine Heart Center, kung saan araw-araw kaming nakikipaglaban upang magligtas ng buhay. Sa Flight PR-312, hindi ko ginawa iyon ng mag-isa. May flight crew, may mga pasahero,
at may katatagan ng mga pasyente. Ang parangal na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng medical professionals na hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Itinaas niya ang trophy at tumayo ang hall at nagpalakpakan. Maraming tao ang nagpunas ng luha. Si Ate Maricel, na nakaupo sa ibaba ng stage, ay pumalakpak ng pinakamalakas. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, inimbitahan si Maja na sumali sa isang seminar tungkol sa in-flight emergency medical, kung saan ibinahagi niya ang kanyang karanasan mula sa biyahe. Ikinuwento niya ang tungkol sa paggamit ng limitadong medical equipment sa eroplano, kung paano makipag-coordinate sa flight crew, at higit sa lahat, kung paano manatiling kalmado kapag napakalaki ng presyon. Isang batang doktor mula sa Brazil ang nagtanong sa kanya, "Paano mo nagawang hawakan ang 5 pasyente ng sabay-sabay nang hindi nagpapanik?" Ngumiti si Maja. "Natakot din ako, ngunit naalala ko ang sinabi ng aking propesor, kapag hindi mo alam kung anong gagawin, magsimula ka sa pinakapangunahing bagay. Suriin ang pulso, suriin ang paghinga, at maniwala sa iyong kaalaman." Ang sagot na iyon ay sinipi sa maraming artikulo ng balita pagkatapos na naging inspirasyon para sa mga batang doktor sa buong mundo. Nang bumalik sa Pilipinas, dinala ni Maja ang Crystal Trophy, inilagay ito sa tabi ng statue ni Ganesha at ng bracelet ni Emily. Ngunit ang mas nagpasaya sa kanya ay ang mga mensahe mula sa mga dating pasyente. Nagpadala si David ng isang larawan mula sa Boston, nagpapakita sa kanya na naglalaro kasama ang kanyang mga apo sa parke na may caption, "Salamat, Dr. Maja. Nabubuhay ako ng magagandang araw." Nagpadala si Baby Leah sa pamamagitan ng kanyang ina ng isang doodle na larawan ng isang doktor na nakasuot ng blouse na may caption, "Si Ate Maja ay isang superhero." Nagpadala si Lola Aiko ng isang package ng green tea mula sa Kyoto na may sulat na nagsasabing, "Maja, umiinom ako ng tsaa araw-araw at naaalala kita." Sa PHC, ipinagpatuloy ni Maja ang kanyang trabaho, ngunit ngayon ay mayroon siyang bagong papel consultant para sa proyekto ng in-flight emergency medical training, nakikipagtulungan sa pandaigdigang medical organization. Nagtatrabaho siya kasama ang mga batang doktor, kasama si Carla, ang med student na tumulong sa kanya sa biyahe. Si Carla ay isa na ngayong intern sa PHC. At tinitingnan niya si Maja na parang isang idolo. "Ate Maja, gusto kong maging tulad mo, hindi lang nagliligtas ng buhay, kundi nagbibigay inspirasyon," sabi ni Carla sa isang training session. Ngumiti si Maja. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. "Magagawa mo iyan. Ngunit tandaan mo, ang medisina ay hindi tungkol sa glamour, kundi tungkol sa pasensya at puso." Nagsimula rin siyang magsulat ng isang maliit na libro, hindi upang ikuwento ang tungkol sa biyahe, kundi tungkol sa mga aral na natutunan niya mula sa medisina. Pinangalanan niya ang libro na Tibok ng Puso sa Himpapawid, sa pag-asang magbibigay ito ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga doktor. Isang gabi, habang isinusulat niya ang unang chapter, nakatanggap siya ng tawag mula kay Captain Carlo. "Maja, narinig ko lang ang tungkol sa iyong parangal sa Geneva. Congrats. Gusto ka naming imbitahan ng flight crew na maghapunan bilang pasasalamat ulit." Tumawa si Maja. "Salamat, Captain. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang mag-iimbita bilang pasasalamat ko sa buong team." Ang hapunan na iyon ay naganap sa isang maliit na kainan ng Pansit Canton sa Maynila, kung saan ang flight crew at si Maja ay nakaupo ng magkakasama, tumatawa na parang matatandang kaibigan. Ikinuwento ni Ate Maricel ang sandali kung saan tumakbo siya sa buong cabin upang kumuha ng oxygen tank. At inamin ni Kuya Ben, ang batang flight attendant, na natakot siya nang makita niya si Maja na hinahawakan ang 5 pasyente ng sabay-sabay. "Naisip ko, kung ang doktor ay kalmado, kailangan ko ring sumubok," sabi niya na nagpatawa sa lahat. Tiningnan niya sila, naramdaman ang espesyal na koneksyon na parang ang biyahe ay nagbigkis sa kanila ng tuluyan. Ang kwento ni Maja mula sa isang ordinaryong doktor patungo sa isang pandaigdigang simbolo ay hindi lamang tungkol sa tapang, kundi tungkol sa kapangyarihan ng pagkakaisa at pananampalataya sa tao. Alam niya na may marami pang hamon sa hinaharap, ngunit sa bawat tibok ng puso na iniligtas niya, naramdaman niya na nabubuhay siya ayon sa Hippocratic Oath.
Sa ilalim ng malambot na dilaw na ilaw ng maliit na kainan ng Pancit Canton sa Maynila, si Dr. Maja Reyes ay nakaupo kasama ang flight crew ng Flight PR-312. Ang tawanan ay humalo sa matinding amoy ng sabaw. Sina Captain Carlo, Chief Flight Attendant Maricel, at Kuya Ben, ang batang flight attendant, ay nagkuwento tungkol sa mga sandali sa mapanganib na biyahe na para bang muli nilang binubuhay ang bawat segundo. Nakikinig si Maja kung minsan ay tumatawa ng malakas ng ilarawan ni Kuya Ben kung paano niya muntik nang mahulog ang oxygen tank dahil sa sobrang takot. Ngunit sa kanyang puso, isang damdamin ng kapayapaan ang kumalat na para bang ang biyahe ay hindi lamang isang hamon kundi isang koneksyon na nagbigkis sa kanya sa mga taong hindi niya kakilala na ngayon ay naging kaibigan na. Nang matapos ang hapunan, tumayo siya, itinaas ang kanyang baso ng tubig. Salamat sa inyong lahat, hindi lang para sa ngayon, kundi dahil sumama kayo sa akin sa pinakamahihirap na oras. Kami ay isang team. Nagpalakpakan ang lahat at niyakap siya ni Ate Maricel at bumulong. Maja, ikaw ang aming pinagmamalaki. Pagbalik sa PHC, ipinagpatuloy ni Maja ang kanyang pamilyar na buhay, ngunit ngayon ay may bagong pananaw, hindi lang siya isang doktor na gumagamot, kundi isang nagbibigay inspirasyon. Ang proyekto ng In-Flight Emergency Medical Training na sinamahan niya ay nagsimulang ipatupad, kasama ang mga unang training session na ginanap sa Maynila. Nakatayo siya sa harap ng isang grupo ng mga batang doktor, kasama si Carla, ang med student na tumulong sa kanya sa biyahe. Kapag nasa himpapawid ka, walang makina, walang team, kaalaman lang at puso, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Tandaan na ang bawat desisyon mo ay maaaring magpabago ng kapalaran ng isang tao. Si Carla ay nakaupo sa unang hanay, masusing nagtatala. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang nakikita niya ang kanyang sariling kinabukasan. Ang kanyang libro, Tibok ng Puso sa Himpapawid, ay unti-unting nabuo. Ang bawat chapter ay isang kuwento ng dedikasyon mula sa mga night duty sa PHC hanggang sa sandali na tumakbo siya sa pagitan ng mga upuan sa eroplano. Sumulat siya hindi upang ikuwento ang tungkol sa sarili niya, kundi upang ibahagi ang mga aral ng pasensya, pagmamalasakit at kung paano malampasan ang takot. Isang gabi, habang nag-edit siya ng draft, tumawag ang kanyang ina mula sa Batangas. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki. Maja, narinig ko na nagsusulat ka ng libro, tama? Gusto naming basahin ng tatay mo ang libro mo muna. Tumawa si Maja. Nay, dadalhin ko po ito sa inyo at kay tatay. Pero wag po kayong mag-expect ng sobra. Nagkukuwento lang po ako. Tumawa si Nanay Teresita. Ang kuwento mo ay kuwento ng buong bayan, anak. Ang kuwento tungkol sa Flight PR-312 ay hindi lamang nagtapos sa Pilipinas. Ang mga internasyonal na medical organization ay nagsimulang mag-apply ng karanasan ni Maja sa kanilang pandaigdigang training program. Isang malaking European airline ang nag-imbita sa kanya na maging consultant upang imungkahi ang pagbuo ng isang gabay para sa in-flight emergency medical batay sa kung paano niya hinawakan ang sitwasyon. Pumayag si Maja. Ngunit humiling na ang mga materyales ay isalin sa Tagalog at ipamahagi ng libre sa mga airline sa mga developing country. Ang medisina ay hindi dapat magkaroon ng mga hadlang, sabi niya sa isang online meeting, at ang kinatawan ng airline ay tumango sa paghanga. Samantala, ang mga pasyente na iniligtas niya ay patuloy na nakikipag-ugnayan. Nagpadala sina David at Susan ng isang Christmas card mula sa Boston kasama ang imbitasyon na bisitahin niya sila sa tag-araw. Nagpadala si Baby Leah, na ngayon ay malakas na, ng isang maikling video kung saan kinakanta niya ang isang Filipino folk song at sinabi, Ate Maja, gusto kong maging doktor na tulad mo. Nagpadala si Priya ng isang larawan ng pamilya mula sa India kasama si Rajesh na naglalaro ng cricket kasama ang kanyang mga anak na may caption, Salamat, masaya kami dahil sa iyo. Nagpadala si Emily mula sa London ng isang mahabang email na nagsasabing nagsimula siyang magtrabaho sa isang organisasyon na sumusuporta sa mga pasyente ng epilepsy, inspirasyon ni Maja. Nagpadala si Lola Aiko ng isa pang package ng green tea na may mensahe, Maja, ang tsaa na ito ay para makapag-relax ka matapos ang mahahabang duty. Isang araw, habang naglalakad sa bakuran ng ospital,
nakatanggap si Maja ng tawag mula sa isang medikal na universidad sa Manila. Gusto nilang siya ang maging keynote speaker sa graduation ceremony ng mga med student. Gusto naming marinig ng mga estudyante ng direkta mula sa iyo kung paano makakagawa ng kaibahan ang isang doktor hindi lang sa ospital kundi sa kahit saan, sabi ng tumawag. Nagatubili si Maja, ngunit naisip niya sina Carla at ang iba pang mga batang doktor. Pumayag siya. Sa seremonya, nakatayo siya sa harap ng daan-daang estudyante sa puting barot saya at ikinuwento ang kuwento ng biyahe, hindi upang magyabang, kundi upang magbigay ng mensahe. Mga iha at iho, ang medisina ay isang mahabang paglalakbay na puno ng hamon. Ngunit tandaan, ang bawat pasyenteng iniligtas ninyo ay isang kuwento at may kapangyarihan kayo upang magsulat ng magagandang kuwento. Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa puso ng mga estudyante. Maraming nagpunas ng luha at ang ilan ay tumayo at nagtanong sa kanya tungkol sa kung paano manatiling kalmado sa gitna ng krisis, kung paano balansehin ang trabaho at buhay. Sumagot si Maja, ang boses ay mainit. Minsan mapapagod kayo at magdududa sa sarili, ngunit hanapin ninyo ang kagalakan sa pinakamaliit na bagay. Isang ngiti ng pasyente, isang pasasalamat mula sa pamilya, iyan ang gasolina upang magpatuloy kayo. Nang bumalik siya sa Maynila, nakatanggap si Maja ng malaking sorpresa. Nagdesisyon ang PHC na pangalanan ang isang bagong training room sa kanyang pangalan, ang Dr. Maja Reyes Training Room, upang parangalan ang kanyang kontribusyon. Sa inauguration, niyakap siya ni Dr. Hilario at sinabi, "Maja, hindi mo lang iniligtas ang mga tao sa eroplano, kundi nagbibigay inspirasyon ka sa buong henerasyon ng mga doktor dito." Nahihiya si Maja, "Gusto ko lang gawin ang trabaho ko ng maayos, Dr. Hilario." Ang buhay ni Maja ay patuloy na umiikot sa mga night duty, mga bagong pasyente at mas malalaking pangarap. Nagsimula siyang makipagtulungan sa mga non-government organization upang mapabuti ang kalagayan ng kalusugan sa mga rural area ng Pilipinas kung saan lumaki ang kanyang mga magulang. Naglalaan din siya ng oras upang umuwi sa Batangas nang mas madalas, nagdadala ng mga kwento mula sa ospital upang ikwento sa kanyang mga magulang at tumatanggap ng mainit na yakap. Minsan, habang nakaupo sa ilalim ng puno ng pitahaya, sinabi ng kanyang ama, si Tatay Cardo, "Anak, hindi ko lubos na naiintindihan ang iyong trabaho, ngunit alam kong ipinagmamalaki mo kami." Niyakap ni Maja ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay lumuha. "Gusto ko lang na hindi kayo mapahiya, tatay at nanay." Ang kuwento tungkol sa Flight PR312 tungkol sa isang doktor na Pilipino na nagligtas ng 300 tao ay hindi lamang isang pangyayari, kundi isang apoy na nagliliwanag ng pananampalataya sa kabutihan, sa dedikasyon, at sa kapangyarihan ng tao. Si Maja, na may maawaing puso at matatag na mga kamay, ay nagpatunay na nasa 35,000 talampakan man o sa isang maliit na ospital, ang isang tunay na doktor ay maaaring magbago ng buong mundo. Salamat sa pakikinig sa kuwentong ito. Isang kuwento ng tapang, pagkakaisa, at pag-ibig para sa sangkatauhan. Kung nakuha mo ang inspirasyon mula sa paglalakbay ni Dr. Maja Reyes, pakipindot ang subscribe button upang hindi mo mapalampas ang iba pang makabuluhang kuwento. Sama-sama nating ipalaganap ang kabutihan at baka balang araw, kayo mismo ang magsusulat ng mga bagong himala.